ating mga listeners at kung kailan nyo, or good morning kung kailan naman pinapakinggan tong recording natin ngayon. But today, hindi muna tayo magpa-podcast. Magbabasa muna tayo ng stories na sinulat ng ating partner na si Jem. And makikita yung kwento na to sa aming page na Sino Stories. Facebook. Yan, nasa Facebook namin. So, simulan na natin yung kwento. Naglalakad ako pa uwi sa bagong inuupahan kong apartment, galing trabaho. Nang may makita akong babaeng nakaputi sa harap ng bahay ko. Nung una ay hindi ko pinapansin. Medyo kinabahan na ako nung napansin kong sa akin siya nakatingin. Kasabay nun, ay ang naalaala kong kwentong may nagpapakita daw dun sa nilipatan ko. Nakatayo lang siya dun. Magulo ang buhok at di gumagalaw. Nung may ilang hakbang na lang ako sa kanya, napansin kong yung mga mata niya mapula. Mapula dahil sa kakahagulgol. Matagal-tagal na din siguro siyang umiiyak. Bago pa ako dumating. Napahakbang ako patras ng mga ilang beses nang bigla siyang tumakbo palapit sa akin. Akala ko kung ano yung gagawin niya pero yumakap siya sa akin. Malamig ang kanyang mga braso. At nanginginig. Para bang takot na takot. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak at kung may kasama ba siya. Pero mas lalo siyang umiyak at idiniin ang mukha niya sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala rin ibang tao sa paligid kaya pinapasok ko muna siya ng bahay. Pinaupo sa tabi ng mesa malapit sa pintuan at inabutan siya ng tubig. Inabot ko sa kanya yung baso pero hindi niya kinuha. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung saan ko nakita tong babaeng to pero pamilyar yung mukha niya sa akin. Sinabihan ko siya, tumahan ka na. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin na nangyari? Pero wala pa rin tong imik. Nakatitig lang siya sa akin. Nang biglang may tumunog sa cellphone sa bandang likuran ko sa ibabaw ng ref. Magandang klase yung phone yun at hindi naman ako marunong nun. Kaya nagtataka ako kung kanino yun. Nagulat ako nang mabilis tumayo yung babae. Kinuha yung phone sa ibabaw ng ref at sinagot yung tawag. Papa? Oo, pauwi na daw si mama. Sabi ng babaeng kausap sa phone. Sino ba tong taong na to? At paano napunta yung phone niya sa ibabaw ng ref ko? Bumukas ng marahan ng pintuan at pumasok ang isang matabang babae na may dalang bulaklak. Sino kayo? Sabi ko sa kanya. Hindi sumagot ang matandang babae at naglakad papalapit sa akin. Nagulat ako nang bigla siyang tumagos sa akin at kinausap yung babaeng umiiyak kanina. Halong takot at pagkagulo ng isip ang naramdaman ko nung oras na yon. Bakit nandito sila? Bakit dito pa sila nag-usap? Natauhan ako nung napaisip ako ng malalim sa maiksing salita na sinabi ng matabang babae doon sa isang babaeng umiiyak. Anong gagawin ko? Bakit? Paano nangyari yun? Sabi niya, tara na, puntahan na natin puntod ng asawa mo. Yun na nga mga kasino ang unang kwento natin sa episode na to.
And kung ako yung tatanungin, nakakatakot talagang yung ano ka, yung lumipat ka sa isang bahay na hindi mo alam yung history kung meron bang nangyari doon in the past. And biglang magpapakita sa'yo, ganyan. Hindi mo alam. Maraming nangyari, marami akong kwento galing sa mga kaibigan natin na ganyan halos yung nangyari. Na-experience nila na may mga ghost, may mga nagpaparamdam sa kanila. Kaya maganda yung kwento. Meron pa tayong isang kwento. Ang title nito ay Night Shift. Sulat din ito ni partner nating si Jem. At tara, pakinggan natin. Night shift duty ko nun sa isang hospital sa Pasay bilang isang security guard. Di naman kalakihan yung hospital kaya madali lang yung trabaho ko. Mga bandang 3 a.m. nun nung tinawag ako ng nurse sa front desk. Ang sabi, nagpapatay-patay sindi daw ang ilaw sa second floor ng left wing ng building. Natatakot daw sila kasi walang tao dun sa area na yon. Kasi bukod sa ginagawa pa, dun muna nila nilalagay yung mga bago at yung mga sirang equipments ng ospital. Pagdating ko sa floor na yon, sa hallway tabi ng bintana, ay parang nabingi ako sa lubos na katahimikan. Walang tunog ng hangin sa labas at walang karaniwang tunog ng kuliglig na maririnig sa malaking puno sa harap ng ospital. Pinagpatuloy ko ang paglalakad at pumasok sa main door papuntang nurses station. Hindi na nagpatay-sindi ang ilaw nun. Talagang madilim na walang pinagkaiba sa pagpikit. Sinubukan kong buksan ang flashlight ko pero parang yung sa mga horror movies, sobrang hina ng ilaw nito kaya tiis-tiis na lang. Kahit sa totoo lang, natatakot na ako. Pinilit ko na lang kapay ng daan papuntang circuit room para patayin ang main breaker. Hindi ko na lang sinara ang main door para kahit konti, may liwanag ako. Ilang beses naman na ako nakapunta dito kaya kabisado ko na kung saan ako pupunta. Dahan-dahan hanggang sa marating ko ang pangalawang pinto sa kanan. Yun ay yung doctor's office. Nang biglang makarinig ako sa likod ko ng yabag ng tumatakbo. Sa tunog nito alam kong malaking tao ito. Sinubukan kong tutukan ng mahinang flashlight ko pero hindi ko nakita kung sino hanggang sa binangga niya na ang kanang balikat ko. At umakyat siya ng hagdan. Hindi ko alam kung sino yun pero alam kong kailangan ko siyang habulin sa third floor. Sino ka? Hindi ka dapat nandito. Pagdating ko sa third floor, hindi ko nakita kung saan siya nagpunta. Kaya sinubukan ko siyang aninagin gamit ang mahina kong flashlight. May natanaw akong tao sa bandang gitna ng hallway. Mukhang naka-green ng gown na parang sa pasyente. Bawal ka dito. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko. Hindi siya sumagot. At paik-aik kang naglalakad. Ang dahan-dahan papalapit sa akin. Naglakad naman ako dahan-dahan papalapit sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko yung babaeng naliligo ng dugo at basag ang muka. Napakaripas ako ng takbo pababa ulit ng hagdan.
bigla siyang sumigaw ng sobrang lakas. Hindi ko may paliwanag pero nakailang ikot na ako pababa ng hagdan pero hindi pa rin ako nakakababa sa third floor. Parang kahit anong gawin kong umikot-ikot lang ako sa parehas na palapag. Tuwing lilingon ako sa bandang dulo ng hallway ay nakikita ko ang babaeng duguan na unti-unting naglalakad papalapit sa akin. Sinubukan ko pa rin tumakbo pababa ng hagdan nang makailang ulit pa hanggang sa may nabangga na akong lalaki sa balikat. Hey, sino ka? Hindi ka dapat nandito. Sabi nito. Pero patuloy pa rin ako sa pagbaba ng hagdan. Hanggang sa nagdesisyon na akong tumigil na lang sa bandang gitna. Dahil alam ko sa pagkakataong yun, kung bababa pa ako ulit, nasa parehas na palapag na kami at katabi ko na ang babaeng duguan. At yun ang pangalawang kwento natin. Night shift sa ospital. Don't get me wrong, sa mga nagwo-work sa ospital na mga nurses natin dyan, nakakatakot naman din talagang ospital eh. Actually, meron akong isang kwento. So, it's a bonus story for every listeners na meron tayo ngayon. Meron akong kwento sa ospital. True story na hindi ko makalimutan. Ano yun? That time, I think college days. Yung isang kabanda namin, kaibigan namin, in hospital. Hindi ko nababanggitin yung hospital of course, pero sa Bacolod yun. And ang ginawa namin, syempre, since kabanda namin, bibisitahin namin, di ba? Kasi na-dengue siya nun. So, ako, yung drummer namin, saka yung gitarista namin, pumunta kami sa hospital. Kung saan siya kung saan siya ano tawag doon? Check-in? Check-in ba? Hindi siya check-in. Kung saan siya na-admit. Yan. Kung saan siya na-admit. Ngayon, ang mali rin namin siguro kasi pumunta kami doon gabi. I think that's 8 p.m. until 1 a.m. So, syempre may visiting hours lang ang hospital, no? So, alauna, kailangan na umuwi. Ngayon, yung hospital na yun, isa yun sa mga sikat. Sabihin natin na pag doon ka yung hospital, gagaling ka. Parang ganun. Pero, pag gabi pala, walang tao sa hallway, ganyan, sa nurses station, wala. As in, or baka yung gabing yun lang na nagkataon na nandun kami at walang tao. So, ang ginawa namin, since yun, napuntahan na nga namin yung tropa, misita namin, and then tumambay kami, alauna, and we need to go home. Paglabas namin sa room niya, ayun nga, sobrang tahimik. Sabi namin, parang ang weird naman ng ganito katahimik sa isang ospital. 3 kami Hindi lang ako yung naka-experience, pati yung mga kaibigan ko na-experience namin. So, alam namin yung pasikot-sikot ng hospital, but though, nung gabing yun, parang maze yung hallway ng hospital. Hindi namin alam kung saan kami pumasok. Hindi namin alam kung saan kami lumiko, kumaliwa ba kami, kumanan ba kami. Naging maze. Ngayon, ginawa namin, since third floor yun,
inikot namin yung main hallway lang kasi syempre may mga sanga-sanga yan. Yung main hallway lang, wala kaming nakitang hagdan pababa. Pero ang naalala namin, para kami nakadating sa third floor, hindi kami nag-elevator, naghagdan kami. Pero that night, wala ni isang hagdan na yung nakita, wala kami nakita. Ngayon, may bridge yun papunta sa isang part ng ospital pa, West Wing, kung mga ganun. Yung bridge na yun, sarado. Sabi naman, weird naman para sarahan to. What if kung emergency, diba, na kailangan nilipat yung pasyente. Sa 30 minutes na nag-iikot kami doon to 1 hour, walang nurse, walang tao, walang yung kasama ng mga pasyente, wala. As in, blanco yung ospital. Ngayon, syempre kinakabahan na kami. Ang ginawa namin, sabi, pre, mag-ano na lang tayo, trace back ng dinaanan natin. So yun, ginawa namin, bumalik kami kung sama kami dumaan, binalikan namin. Ito yung weird, yung dulo ng hallway kung saan yung binalikan namin, merong hagdan pero bakal, and then yung parang hagdan na twisting paikot pababa. So wala kaming choice, diba? Kailangan naming maghanap ng hagdan pababa. So sabi, sige, go, ano natin, try natin yan, baka may way dyan. Yung pagbaba namin, yung room na yon or yung floor na yon na binabaan namin, yung ilaw dim, yung parang dilaw, tas nakalagay sa isang pintong malaki, morgue. Grabe, doon dumoble yung dumoble yung kaba namin. Tas parang syempre college ka, medyo may takot ka pa, hindi ka pa yung gano'n ka-mature. Takbo kami pataas. Sabi, Brad, morgue. Takbo. Kami, karipas kami. Papaakit ng spiral na hagdan. Tapos, yung akit na namin, sakto yung elevator, bumukas at may nurse. Pero sabi nila kasi yung elevator na yun, hindi operational paggabi. Pero I think nurses yung gumagamit or doctor. Pero hindi kasi namin napansin na may elevator nun. Wala, parang tinrik talaga yung mata namin. As in, puro pader lang nakikita namin. Puro sahig. Ang naisip na nga namin, bumalik na dun sa kaibigan namin eh. Kaso nakakahiya naman kasi syempre magpapahinga na. Pinili talaga namin makauwi. Tapos, since nakakita na kami ng nurse, humingi kami ng tulong, like, hindi po namin mahanap yung exit, ganyan. Sabi niya, doon, pumunta kayo, diretso nyo to, kaliwa kayo kasi ang elevator do kailangan pa ng susi or para mag-operate. So, I think the nurses have the key. So, yun. Pupunta namin, alam namin, dinaanan namin na yun nung kanina pa. But this time, nung dinaanan namin, may hagdan na. Sabi namin, ang lapad ng hagdan na to, hindi natin nakita kanina. Napaglaruan nga tayo. So, weird. Hospital. Mas natatakot ako sa hospital kaysa sa cementerio, to be honest. Pero yun lang. Thank you sa pakikinig. Please like, share, and subscribe. And kung meron kayong mga nakakatakot na kwento or yung mga gusto nyo i-share sa amin, kung available kayo for podcast, sabihan nyo ko, chat nyo ako sa Sino Stories sa Facebook namin. Lagi kami active. So, if may kwento ka, send nyo lang dun. I'll put the link on the description. Alright, thank you sa pakikinig, guys. Hanggang sa muli.